Magandang araw sa ating lahat. Welcome back. Rampage Moto Vlog. So, bago tayo mag-umpisa, gusto kong pala magpasalamat sa mga nag-subscribe sa channel natin at patuloy sumusuporta. At sana ay huwag magsawa sumusuporta sa channel natin. At saka yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Ako nakikisuyo para patuloy yung mga uh, ginagawa natin na maghatid ng mga kaganapan, mga pangyayari sa politika o ano pa. At huwag kalimutan, pindutin na lang yung na rin yung notification bell para masubaybayan nyo yung mga sumusunod nating uploads. Ngayon, ang pag-usapan nga na pala natin o komentaryuhan natin itong kulto sa budget hearing ng Office of the Vice President sa Kamara. Na ito ay nagkagulo na. So, nagkagulo na kasi alam naman natin ito lahat politika. Sila mismo umaamin na politika. Nakakatawa kasi galing na sa bibig nila na ito lahat pala ay politika. So bago tayo mag-umpisa, hindi natin patagalin. Ito, pakita ko sa inyo ang patikim na video sa mga hindi pa nakakakita, nakapanood. Ito, yung video nangyari sa budget hearing ng Office of the Vice President. Ng notice of disallowance noong 2022 ang OVP. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.62% of the 125 million. So, can you confirm? So, yun. Talagang pinaginita nila yung Office of the Vice President, Kasi binabalikan nila yung confidential fund, yung dito notice of disallowance. Ito, Franz Castro palaging naguguna to eh. Ito, butatanga to eh. Ay, sige, tuloy natin sa sunod na video. That year. What about in 2023, Madam Chair? For 2023, Madam Chair, there was no notice of disallowance issued to the OBP. Oh, di ba? Kuha na yun, nagsasabi sa 2023, walang notice of disallowance sa Office of the Vice President. Ano ba talaga, kuya? So, tuloy pa rin natin. Simplify. How do you characterize? What is a notice of disallowance? It is a notice po to the head of agency. Okay. Is a notice of disallowance contestable? Yes, Madam Chair. It is not a final. It is not a final judgment. We have issued that notice of disallowance and it was received by management on August 9, 2024. So they still have 6 months for 180 days. Correct. To appeal for the and they are supposed to reply yet. Yes po. You will have to give them the opportunity to make a reply. That is correct. To explain yes, po, Madam how Chair. The budget was utilized. And that is part of due process. That is Yun. Huli kayo. Ito si Marcolita, magaling to eh. Magaling na abogado to. Ang nakagandahan kasi sa kanya, wala siyang pinapanigan. Hindi siya basta-basta nag-isaw-saw, no? So, tinitingnan niya kung ano yung tama, anong mali. So, magaling to. Saludo ako dito. Talagang makakatulong to
si Marcolita kasi ay yung paraan niya nagpagtatanong. Yung tinitira niya, hindi naman yung kuha-kuha yun. Kung yung kuha yung binakausap niya, hindi naman kuha din. May pinaparinggan siya. Kaya para bang nagtuturo. Hindi niya dinidirekta sa gusto niyang pagsabihan. What is the notice of disallowance? Ayan nga, tingnan niyo, diba? Patuloy. Tuloy-tuloy pa rin kayong ating nga si VP Sara. Kaya nga ayaw sumagot kasi sa tingin niya walang kwenta to. Kasi talagang pinopost nila yung notice of disallowance. Kasi notice of disallowance daw, illegal. Yan yung sinasabi ni Marcolita. Diba, tinatanong niya? Notice of disallowance, hindi pa penal. Notice of disallowance, binibigyan ng pagkakataon yung isang opisina na magpaliwanag na ipaintindi sa kanila kung ano to. O, di ba? Wala pang judgment, wala pang ay itong mga magaling ako, natatawa rin ako eh. Kahit hindi tayo abogado. Kaya maganda itong manood tayo ng mga abogadong matitinik. Kasi may mapulo tayong pag-aaral, may mapulo tayong ideya. So ngayon, tuloy natin. Meaning to say, there is no guilt yet until and unless you are able to receive the reply, the answer, and the explanation of the Office of the Vice President. That is correct po. And it Have you received a copy? of the reply po. Yes. They have not yet replied po So you, to the yun na nga eh. As part of the due process is notice. Then the Vice President will submit to you an answer explaining, detailing how the budget was utilized, and you will receive that Madam in due Chair. time. Madam Chair, if it is already a notice of disallowance, their remedy would be to appeal the notice of disallowance. Oh, di ba? Sabi kasi, tapos may 6 months pa. Inaantay pa na, yung notice of disallowance, binigyan ka ng pagkakataon, magpaliwanag. Oh, di ba? Tapos, inaantay pa yung sagot. Eh, huwag kayong maglulundag dyan sa pagtatanong. Kasi hindi ibig sabihin, may notice of disallowance kay legal yung pinagagawa nyo. Ipapaliwanag mo sa kuha, sa mga personnel na ayun ang nangyari. Ito, hindi kasi may iwasan yan. Lahat ng opisina, may notice of disallowance yan. Ito. Tuloy po natin. Alam po natin yun. A reply is supposed to be submitted to the commission proper. Yes po. Pero sa ngayon, hindi siya magre-reply kasi sasagutin niya muna kayo yan. Until today, hindi pa niya sinasagot because they are still within the reglementary period of 6 months That is correct po. to make an That is answer correct. to you. That is correct po. That is the nature of things, Madam Chair. That is correct. So wala pa siyang, there is no judgment yet. That is correct po. And it has been emphasized po in the first hearing that the Di ba? Ako natatawa ako eh. Ito sa sunod, matindi ito. Kasi pabalik-balik nga sinasabi ni Marcolita, Congressman Marcolita na wala pang sagot, no? Nag-aantay, tapos kaya pa hindi pa sumasagot kasi may 6 months pa. Oh, may 6 months pa siya, hanggang 6 months na pwede siyang makasagot. Sa tingin ko, sasagot naman yun, hindi yun top secret yun lang.
sumasagot yun. Eh, may 6 months pa, ano, mag-umpisa. August ata, August, September, October. Matagal pa. No? Di ba? Kaya kayo, nag-alburuto kayo. Notice of disallowance, notice of disallowance. Dito, hanggang dito, barangay, no, may liw. Layo kasi, ang gusto nyo kasi, sisiraan nyo si BP Sara. Eh ngayon, akala nyo kasi mataranta, akala nyo matatakot. Kagaya ng iba, ano, iniimbitahan nyo, ginigisa nyo. Eh ngayon, wala. Patay kayo lahat. Ito si Marcolita, naasar na. Kaya yun, salita. Nung una nga, sagutan na sila eh. Akala ko magsuntukan na. Marami din mayayabang ba. Eh, ngayon, manap ng paraan. Inibita yung kuha. Sakpul kayo lahat. So, ito, sunod. Kung kayo nga tatanggapin nyo pa lang magsasubmit pa lang if we will be questioning it already from our end, ikaw naman, ba't naman hindi mo masasagot naman yan, napakasimple. Tatawa. Kung ikaw nga, hinihintay mo pa dapat naman nating hintayin, that is the part of due process. Kami naman, naglulundag na kami na nagtatanong. Kaya nga, ang sabi ng Vice President, narinig ko, I am already communicating. I am about to communicate with the COA. I think she will do that because that is the process. Hindi naman pwedeng hindi niya sagutin. Kaya nga po ang sinasabi ko kasi ang dami na pong nagsipagtanong. Lalo na po nung unang hearing, naglulundag po lahat Naglulundag. Yung ginamit niya termino, naglulundag. Ibig sabihin, nagtatalunan na daw sa pagtatanong. Hira talaga. Nakakatawa ito. Di ba? Ako natatawa nga lang ako. Ito lang, nakalimutan ko yung sinabi niya. Kasi ang sabi niya kasi, gusto niya sabihin, hindi pa sumasagot. Antayin niyo pa, magantay tayo may sagot bago tayo, para kasi nga, ang nangyari kasi, parang hinuhusgahan na siya. Kaya ito, alam niyo kung ano yung strategy ni Marcolita? Matindi ito kasi yung tama ba? Yung tama, tingnan mo, walang sumingit na mga kongresista. Yung kongresista mo. Hindi ito kasi yung pinapatamaan siya. Natatawa nga lang yung kuha Ito. Tuloy natin. So the nature of a notice of disallowance, Madam Chair, it is yet to be explained. Diba? Ngayon, hindi pa Kung sakaling ma-explain, Madam Chair, at halimbawa, hindi nyo pinakinggan, the Vice President has the option to go to the COA proper for an appeal. That is correct. That is correct. And considering the appeal was dismissed, the Vice President can go to the Supreme Court. Is that correct? That is correct. So there is a whole gamut of process. That is correct. Will you confirm that? That is correct po, Your Honor. That is why, can you advise us, including me, whether we are supposed to ask questions, considering that you have not yet received her explanation to your office? Di ba? Anong sabi niya? Matindi to kasi ayaw niya makasakit. No? Kung ako lang nun, alam ko ano sasabihin ko, pwede mo ba silang ma-advisean sila? Pero tingnan mo, magaling talaga. Hindi niya dinidirikta sa mga gusto niyang pagsabihan. May gusto siyang pagsabihan, kaya lang gugulo na naman. Kaya nung nagsitayuan na sila. Kaya ayun, sinabi na payuhan niyo kami, saliw nga siya. Natatawa nga yun. Natatawa yung kuha. Payuhan mo kami. Hindi ka ba pwede makapagpayo sa amin? Diba?
Kasi naglulundag na yung mga personalidad dito sa pagtatanong na dapat pa wala pa ng sagot. Dapat maglulundag kayo kung may sagot na, tapos hindi tinanggap, hindi kumbinsido yung kuha. Ayun siguro, pero hindi pa rin. Kasi may pagkakataon pang pupunta pa ng Supreme Court, mag-apila. O, di ba? Kumbaga, hindi pa convicted. Kung sa korte, hindi pa convicted. Ay, yung ginagawa nyo, hinuhusgahan nyo na. Ayun ang masama. Kaya nga, ayaw kayong sagutin ni Sara. Kasi, wala, para sa kanya, wala sa linya. No? So, ito, tuloy natin. Madam Chair, I am not. You cannot advise me. We are not in a Tumatawa position nga to lang know eh. the power or the prerogatives of the No, House of I am telling you Representatives. already, because we're supposed to ask questions on the budget of the Vice President. But they started asking questions on the 2023 budget, which was subjected to a notice of disallowance. I'm telling you, Madam Chair, that the Vice President is yet to make an explanation to be submitted to your office, and you are waiting for that. Yes, Madam Chair. Correct. That's why when we were subpoenaed, Oh. we explicitly Oo nga. mentioned that So, tama these are ba? not yet. Tama ba kung magtanong na ng magtanong ngayon habang Ano? ikaw ay hindi mo pa nare-receive kung ano yung sagot Di niya? ba? Tanong kayo ng magtanong, wala pa ngang hindi pa rin nag-submit ng paliwanag si Sara Duterte, si VP Sara sa kuha. Kaya sabi niya, tama ba na magtanong dito, samantalang wala pang sagot. Ibig sabihin no, na madaling salita, wala kaming karapatan. Ayun, ibig sabihin, wala kayong karapatan magtanong ng pagtanong. Ang hirap nga kasi, ito. Madam Chair, I am not. You cannot advise me? We are not in a position to know the Wala. power or the Wala. prerogatives of the No, House of I am telling you already. Ang mahirap kasi ito, Because ito, we're pinupolitika, supposed gusto to lang ask questions siraan. on the budget of the Gusto lang Vice nila President. siraan si VP Sara. Iwan ko kung ano. Eh, ang maganda kasi dito, tumulong na lang kayo kung ano. Kasi, tingnan nyo, alam nyo kung ano nangyari. Ini-interview nga si Marcolita, sabi ni Marcolita. Ini-interview siya. Sa sensasyon. Tingnan nyo. Sinabi ko na nga sa kanila, pati ako, advice nyo. Kasi, kung ako lang nga, ulitin ko kung ako lang. Sasabihin ko, advisean mo sila. Oo, di ba? Kasi, ayaw niya makasakit. Pero, maraming nasasaktan. Maraming tinamaan. Alam mo kung tinanong nga, ini-interview si Marcolita, may sinabi siya, kung tanungin kaya natin yung kuha, tungkol sa mga opisina ng kongresista, may notice of disallowance pa? Sabi niya, malamang, siya rin sumagot, sabi niya, malamang, 99% puro may notice of disallowance. Di ba? Ang problema kasi, kaya nga, naglulundag ito mga, ay ngayon, parang napahiya sila talaga. Ayun dapat, imbitahan nyo mga sarili nyo kasi, di ba? Sabi nyo, may karapatan. For publicity. Sabi nila, para malaman ng taong bayan. Sige, malaman ng taong bayan, di, lahat. Kayo rin,
bawat isa sa inyo, di ba? Isalang nyo dyan. No? Tatanungin nyo kung may mga notice of disallowance kayo. Wala, kaya nga sabi ni Marcolita sa interview niya, kayo, wala nga dapat bawat isa sa inyo, sasalang sa mga nyo. Kung wala ba kayong notice of disallowance, ito, matindi ito Bakit? Para bang, kung gusto nyo, pati yung presidente, kaya nga nagdalong sila, kagulo. Kasi tama naman yun. Ang sabi kasi ni Marcolita, Congressman Marcolita, Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon. No, gusto nila rirespetuhin sila. No, rirespetuhin sila di BP Sara ang taas na posisyon, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Tapos ganun, gusto nyo siyang rirespeto, kayo nga hindi nyo nirerespeto. Ang yayabang kasi, alam nyo kung bakit dito masasabi ko. Yung boto nyo, hindi pa umabot ng 50,000, 15,000. Maliban yun sa mga malalaking Kasi alam nyo bakit? Distrito lang kayo. Okay sana kung regional kasi regional mas malaki sakop yun. Distrito lang kayo. Ilan lang bang boto nyo? Yung gusto nyong hindi nyo nire-respeto, gusto nyo kayo respetuhin. Milyon, 32 milyon ang boto nyo, mas mataas pa sa Pangulo natin. Yabang yun yabang is respect us. Kawawa naman ako, kaya nga ako talagang naano ako ang yabang sabihin nyo wala respeto, kaya nga kayo hindi nire-respeto kasi hindi nyo nire-respeto yung Vice President nyo. Ayan, tumatalsik po yung mga natin. Diba? Kaya sabi ni BP Sara, alam ko nung unang hearing may nagsalita na yung kongresista pero wala lang, parang pinatikim lang niya ba, ay hindi lang siya nakipagsagutan, nag-opinion lang siya kasi siguro takot, alam na politika, pero sinabi niya, bigla siyang tumayo, sinabi niya siyang unang nagsalita, sabi niya notice of disallowance, di ibig sabihin may nagawa kang illegal, no? Binigyan ka ng pagkakataon, pinapaliwanag ka ng COA para maintindihan na. Pag hindi mo maintindihan, gano'n yun. Tapos, tingnan mo si former Gloria Macapagal-Arroyo, naasa na rin. Tumayo. Sabi nga ni Gloria, parang wala na sa ba. Kasi pinag-usapan. Budget ng 2025. Kasi patapos na, ganun yun patapos na. Gumawa na sila ng budget 2025. Yung proposal ni BP Sara, binigay na niya doon. May mga kopya na. Ayaw niya sagutin. Kasi yung mga tanong wala. Hindi yan basta-basta kasi sa tingin ko Sara, hindi basta-basta yan. Abogada, tapos yung klase ng pagsagot niya. Kaya nga kayo, hindi kayo sanay. Tingin nyo, abusada. Kasi, alam nyo kung bakit? Dati kasi, tingnan nyo, nasa kabinete pa siya. Walang sagot. Bahala lang. Manira ka na yung manira. Wala. Hinahayaan na niya. Kasi yung niya, magtrabaho lang siya na magtrabaho. Ngayon, napuno. Kaya nag-resign sa kabinete. Ngayon, nagsalita na. Ito ay kayo lahat. Diba? Sakul kayo lahat. Ano sabi ni BP Sara? Nandiyan na yan. Binigay ko na sa inyong kopya. Bahala na kayo. Hindi nga. Sabi niya, bahala na kayo. Anong gagawin nyo? Aprobahan nyo. Wala sa pakialam.
Kasi kayo nagmamagaling-magalingan dyan. Sabi niya. Tinatanong na naman, balik na naman, tatanungin na naman yung 2022 confidential fund. Sabi niya, walang confidential fund dyan sa 2025. Tayo makarating na naman dyan sa confidential fund na yan. Kaya nga nakakatawa. Wala silang laban. Kaya si Marcolita, galit na galit. Iwan ko kung may suntukan dyan. Ay, ito. Kaya sa nangyari, kasi marami na kasing trending na to. Marami na nagko-komentaryo na dapat sali nyo. Yung mga congressman dyan, lahat. Kasi bakit hindi kayo pwede? Marami naman hindi na lang ako magsasalita tungkol dyan. Dapat kayo, bawat isa sa inyo, tatanungin yung mga budget nyo o yung mga project nyo. Di ba? Kasi pira sabi nyo, para malaman ng taong bayan di ba? O ngayon. May sabi naman, ba't isali nyo sinalang nyo si VP Sara, imbitahan nyo yung Presidente Bongbong Marcos. Nangyari. Para naman daw, para ba, yung ko propaganda o ano lang. Di natin alam. Nag-hearing na sa Office of the President. Nagkagulo nga. Mag-boxing ata. Ay, palitingnan. Tingnan natin. Hearing na. Pero ang maganda to, kung totoo man yan, huwag kayong ipatawag nyo si Bongbong Marcos. Ayun, tanongin nyo. Para malalaman natin kung ano isasagot. Ay, napanoorin natin. Ito. Budget hearing of the budget hearing of the Office of the Vice President, Office of the President. Ito. Ito. Kasi nagkagulo na. 51 are in favor of the motion and please count those who are against. Hello. Please, sir. Nandiyan naman si Quago. Quago. Present daw. Present. Quago, present. Ito. Nakot po yan sa media and Mr. Chair, the actions of this committee will determine kung totoo ba yung sinabi ng Presidente o hindi, Mr. Chair. Again, we want all agencies to undergo the fair process. So supposedly naman, kung aprubahan din naman eventually yung budget, then dapat masagot lang po yung mga tanong, Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. That is Bhutan Academy. Mamamayan, Mr. Chair. Wait, hold on. Boxing. Congressman Manuel, proceed. Yes, Mr. Chair. Kasi nga hanggang ngayon nag-exist pa rin yung National Task Force ELCA, which has already been the target, Mr. Chair, of Point of order, Madam Chair. Mr. Chair. Pero isa ito sa mga grave questions na dapat sana na It's pag-uusapan not an natin. issue that's being discussed now, Mr. Chair. Yun yung mga issues na gusto nating matanong, Mr. Chair. But Point we are of order, Mr. deprived Chair. of The Honorable opportunity. Ano ba yan? Ito talaga si Quago. Ayun, nagkagulo na. Pero sa akin lang, mas maganda dyan si Marcos. Nagkagulo si Quago. Oo. Yun si Quago. Ang tibay talaga. Iwan ko kung totoo o kunwari lang ba. Ay, ito naman, ito. That is Bhutan Academy. Mamamayan, Mr. Chair. Wait, hold on. Yun si Roman. Parang referee. Naguguluhan na. The target, Mr. Chair, of
Ano ba talaga? Pero isa ito sa mga grave questions na dapat sana na It's pag-uusapan not an natin. issue that's being Mr. discussed Chair. now, Mr. Chair. Yun yung mga issues na gusto nating matanong, Mr. Chair. But Point we are of order, deprived Mr. Chair. of The the Honorable opportunity Manuel because is of these discussing matters. proceedings. Point of order, Mr. Chair. He's out of order. We're not discussing NTFL Kakir. There was a motion that we terminate the budget briefing of the Office of the President. Duly seconded, objected, voted upon. I therefore move, Mr. Chair, that we go back to what is the agenda of this House. That has been terminated, duly seconded. I therefore move that we suspend consideration of the budget until 1:30 this afternoon. So moved. Seconded, suspended. Suspended eh. Tinano. Yan si Rumat tumayo. Kinausap natin ang kolonyo. Hindi natin na ano ba totoo ba to? O publicity lang. Kaya ang maganda nito, imbitahan nyo si Bongbong Marcos para makita natin kung ano yung magagandang sagot ba. Hirap kasi hirap. Parang ang gulo na. Ano ba talaga, kuya? So, ngayon hanggang dito na lang. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanonood sa channel natin. At sana'y magpatuloy ang magsuporta nyo sa channel natin. Rampage Motovlog.